Akala ko makukulong na ako no? Akala, isipa akong ganun. Alam mo, everyday, gigising ako ng alas 5 ng umaga, magwo-walking ako dun sa apartment complex. Gabi, madilim pa, magro-rosaryo ako ng ilang beses. Ang iniisip ko lang, paano ako, sana hindi ako makulong. Namatay lang na bishop, si Bishop Macaraeg. And so, sa generation namin, yung kapatid ko, meron, pare. I'm hoping my children will become a priest. Kaya pala naging ganun doon, no? Yung generational na gano'n. Sa maniwala ka o sa hindi, yung ninuno namin praile, nakabuntis ng Indio. God has turned something evil into good. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na to. We thank you, Lord, for this day, for this wonderful day that you have given to us. Thank you so much for giving us Brother Bong for this opportunity na matampok po ang kanyang story. And today we believe, Lord, that you will empower him with the Holy Spirit to touch our heart, to share his story of faith, of your love, of your grace, of your mercy right now. And today we ask, Lord, for your protection be upon us as we conduct this interview. Be with us today. And we also ask for the intercession of our Blessed Mother, and Saint Joseph and Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hello po, Brother Bong Arjonilio, and welcome po sa ating online program, Storyang Katoliko. It is an honor po to have you in our program, so welcome po. Mine is the honor, Brother Adrian. Sikat na sikat itong programa mo, and I am very happy and very honored to be part of it. Maraming salamat for inviting me. Sa ating mga viewers po na bali first time ka lang po nakita ngayon, pwede ka po bang magbigay ng background about yourself? Sino nga ba si Brother Bong Arjonilio? Ako po ay isang servant leader po sa Couples for Christ. 30 years na po kami sa CFC at nag-umpisa po kami bilang miyembro hanggang nabigyan po kami ng mga service sa iba't ibang mga probinsya at bansa at mga regions. At after many years, na-elect po ako sa Board of Trustees, ang tawag namin doon, International Council ng CFC. At naging chairman po ako ng CFC noong 2019. For 2 years, ang term namin every 2 years. Nagkataon, yung term ko, sa pandemic po yon. So, marami naman rin po kaming nagawa during the pandemic. Ni-revise namin yung aming organization, yung structure namin, bylaws namin, to make us ready for, sabi nga ni Pope, St. Pope John Paul II, for a new evangelization, new ardor, new methods, new ways evangelizing. But at the same time po, for 38 years, out of the 30 years na nasa CFC kami, 38 years rin po akong nasa banking industry. For the most of my life po, ako yung naging part ng treasury, trader po ako ng foreign exchange, stocks, bonds, money market instruments. At tapos naging head din po ako sa investment banking ng bangko. So na-assign po ako sa ibang bansa nung ako yung nasa Citibank, sa Vietnam, then Australia. Tapos bumalik ako, palipat-lipat din po ako ng bangko. Nakumbida rin po ako. So doon po umiikot yung aking experience sa banking, sa kalakalan. And during those times, I had to balance my commitment to my God in serving Him sa corporate, and my family, and then my work. Hopefully, makatulong po ako sa mga katanungan ninyo kung meron man, at mabigyan din kayo ng mabigyan niyo rin pala ako ng inyong wisdom para madagdagan ang aking kaalaman. Yung wide na better experience mo, pero
para ka pa rin sponge, ready to learn. Opo. Grabe. Work in progress. Yun ang sinasabi sa sarili ko. Hindi ako pwedeng magmalaki kahit kanino man dahil I am here to learn and to be, sabi mo nga, sa sponge, no? For more faith to grow in. And Brother Bong, kasi di ba sabi mo na you've been serving sa CFC for almost 30 years. So, napaka-tagal mo na dyan. Curious po ako, saan po nagsimula yung pananampalataya kay Lord? I mean, your Catholic faith, sino po yung nag-influence sa'yo na lumalim yung relasyon mo kay Lord? Alam mo, napakalaking influence ng mother ko eh. Kasi sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, pati ang aking father, no? Pero nung time ng kanyang kabataan, pinadala siya sa Maynila. Taga-probinsya po siya. Pinadala siya, pinaalagaan siya sa mga madre ng kanyang mga magulang dahil busy-busy mga magulang niya sa business nila. Kaya mga madre ang nagpalaki sa kanya. Nung nagkaasawa na siya, kami naging anak, panganay po ako. Yung aking mother, walang bukang bibig sa akin, kundi, anak, magdasal ka, anak, magpasalamat ka sa Diyos. Araw-araw yan. Anak, huwag mong kakalimutan dumaan sa simbahan. Galing, oo. Eskwela, o kaya papunta sa trabaho. So yun, natanim sa isip ko. No? And 5 kaming magkakapatid. 3 lalaki, 2 babae. Nung minsan, yung bunso kong kapatid na lalaki, lumapit sa mother ko. Sabi niya, kinukumbida akong maging pare ng aking superior sa Opus Dei congregation. Kasi estudyante, katatapos lang niya ng medicine sa UP. Magbo-board exam na siya. May Latin honor siya. So, sabi ng ang mother ko, anak, sabi niya, pwede ba tapusin mo muna yung medicine mo at mag-board ka, tapos pwede ka naman maging doktor na pare eh. Kasi, mama, sabi niya, yung enrollment, pag-aaralin ako sa Rome, yung enrollment, kailangan nandun na ako by June. Tapos, sabi ng kapatid ko, ma, naalala mo ba yung pangako mo kay God, yung pact mo kay God, na nung binubuntis mo si kuya, ako daw yung panganay. Sabi mo, Lord, bigyan mo lang ako ng lalaki na panganay dahil yan ang gusto ng asawa ko. At kahit sino sa mga anak ko, kunin mo at para magsilbi sa ako na yun siguro, sabi niya. And so, sabi ng mother ko, okay na yan. Naalala niya. So, ayun, yung pari na yung brother ko. 20 years na siya sa Spain dahil dun siya na-assign. 20 plus years. Habang lumalaki ako, siyempre, na-ingrain sa akin yung dasal, mag-rosary kami, lahat ng klaseng mga activities sa Lent, sa Advent, na ina-attenda namin. So, nung nandun na ako sa grade school, sa Catholic school, talagang lahat ng mga religious activities, sinalihan ko yung naging pa ako nung confirmation. Pagting may confirmation, sakristan ako nung bishop. No? And nung single na ako, lumaki na ako, single ako, naalala ko na habang nag-MBA ako dyan sa AIM, no, nakatira ako na nagdo-dorm ako, lagi ako nagsisimba araw-araw dun sa Don Bosco sa Makati. And dahil nga nakakaibigan ko na yung mga pare doon, so tuwing wala yung sakristan, magbabakasyon, ako yung nagbubukas ng simbahan ng 5:30 in the morning, tapos sinasarap sa gabi. Hindi pa noon, wala pang seminar noon sa lector, commentator, saka lay minister. Ginagawa ko na yun sa simbahan. Yung 8 misa para sa wedding tuwing Sabado, ako yung gumagawa nung lahat. Lector, commentator, sakristan, lay minister, at wedding coordinator. Kasi pinapipila ko lahat ng mga kakasal. Tapos pagka picture taking, inaayos ko pa yung tripod. Pati yung flowers, yung posing, lahat. So, 1982, nagle-lay minister na ako at lector commentator. Kaya it was very natural for me to be gravitating sa simbahan dahil nga sa mother ko. And I joined
I joined yung charismatic group sa Don Bosco, and then I joined yung single young adults. Nag-join din ako sa Elim community, and then after that, marriage encounter, and then finally, I found a home sa Couples for Christ. So, yun ngayon, kung anong tinuro ng mother ko, yun ang tinuturo ko rin sa mga anak ko. Every day, anak, huwag mong kakalimutan magdasal, magpasalamat ka sa Diyos sa mga blessings mo. I have 4 boys, no? 3 doon may asawa na. I'm still praying na yung pang-4 magpare. Kasi yung aming ninuno. Every generation may pare. Sabi nila, it's a beautiful curse, no? Kasi pare kami every generation, no? In fact, yung namatay lang na bishop, si Bishop Macaraeg, pare ko yun, no? And so sa generation namin, yung kapatid ko, meron pare. I'm hoping one of my children will become a priest. Kaya pala naging gano'n doon, no? Yung generational na gano'n. So, sa maniwala ko sa hindi, yung ninuno namin praile, nakabuntis ng Indio. God has turned something evil into good. Di ba? Yun lagi natin sabi, there is no such thing as permanent evil or permanent correct. Because even us, we consider ourselves somewhat a dysfunctional family, and yet we produce a priest, you know, in our home. So God's ways are mysterious, no? And we can only praise Him for turning something bad into good. Ang galing po nun, brother. Yung bunso nyo po ba, ano po ba yan? By praying o by force? Hindi, ayaw nga niya magpare. Ayaw niya. But, God works in mysterious ways nga. So, hopefully, there will come a point in his life na baka that will be a vocation. But I'm okay naman na he becomes a married person. It's also a vocation. It's correct. During your professional life as a banker, ano po ba yun? Yun po ba talaga ever since yung naging work nyo? Well, I spent 1 year, less than 1 year lang sa isang manufacturing firm. And then, nag-MBA na ako. After the MBA, although nung time na yun kasi hard up kami, no? Talagang bankrupt kami, no? Maririmate pati yung bahay namin noon, no? Pero I was able to get a scholarship dyan sa AIM nga. And from that time on, after my MBA, nag-banking na ako. 38 years na banking. No? During that, yung professional life, paano nyo po na-apply yung faith nyo during sa trabaho? Kasi, di ba, in corporate world, so much pressure, toxicity, and even dealing with your workmates. So, paano nyo po hinandle yun during that moment? Sa umpisa pa lang, I already let God choose my, where I will work it. And it's funny, because every time I move, I ask God for a sign. And the first, after my MBA, sabi ko, nagsiserve na ako sa Don Bosco, so everyday nandun ako. Sabi ko, Lord, inisip ko, hihingi ako ng sign na imposible. Pag yung sign na appears, yun ang pipiliin ko. So, sabi ko, Lord, kung gusto mo ako sa isang company na ito, no, maglagay ka ng isang white vase na iba't ibang kulay ng rosas, tapos ang pinakataas ng puting rosas, no? Kung gusto mo dito sa Sacred Heart, kung gusto mo ako dito sa bangko naman, ganun ang gawin mo dito kay Our Lady of Perpetual Help. No? So every day, dasal ako ng dasal, no? Tapos wala akong nakikita. One day, pagdating ko sa simbahan, lumuhod muna ako. Pagtingin ko mula doon sa last view, nakita ko yung sa tapat ng Our Lady of Perpetual Help, merong vase na puti na maraming kulay ng rosas, tapos pinakataas niya puti. Sabi ko, wow. Sabi ko, hindi pwede ito. Sabi ko, hindi pa rin ako naniniwala. Sabi ko, anyway, mamayang hapon pa yung deadline na kasi magbibigay na dapat ako ng decision. So sabi ko, anyway, 5 o'clock pa. Manood muna ako sine. Pagsabi ko na sasakyan, binuksan yung radyo, tapos may commercial. No? Sabihin ko na yung bangko, BPI. No?
may commercial. BPI Express Teller. Hindi pwede yan. Sabi ko, coincidence. Sabi ko, pagbaba ko ng jeep, punta ako sa, bumili akong ticket. Manood muna ako sine. Sabi ko, mamaya ko na pag-iisipan yan. Pagpasok ko sa sinehan, intermission. Tapos, pagkalaki-laki na screen, ang commercial, BPI Express Teller. Sabi ko, okay Lord, naniniwala na ako. Kaya ako nag-hesitate noon kasi yung isang kumpanya was paying 30% higher. Meron akong sarili kong parking space at ako'y magiging executive assistant ng CEO ng president. Sabi ko, maganda yung service dito. Dito sa BPI, management trainee lang ako. So, umpisa talaga ako sa ibaba. Pero after that, talagang kinonfirm niya, diyan ka, sinunod ko siya. And as they say, the rest is history. Paglipat ko ng mga bangko, every time punta ako sa chapel, hihingin ko yung posibleng roses na pula na may puting mga nakakalat sa altar. Biglang meron. So that only increased my faith. Sabi ng iba, do not ask for a sign. But the Bible is replete with situations where when one is confused and one is trying to decide, it is always the faith. The faith to believe na God will provide someone or a situation or a thing that will confirm what He wants for you. And ako, I'm a firm believer of that. See, Saint Ignatius of Loyola was basically saying that as well. Yes. So it started me in banking, and from there on, tuloy-tuloy. Yung pag nasa banko na ako, syempre, you cannot naman choose your friends or your office mates, no? You can only choose how you respond to them, no? And because I was totally immersed in the ways of the church, no? Going to mass every day, receiving Holy Communion, going to confession, that sort of became my foundation, my pillar to ensure that I am truly a Christian. Siyempre, there will be times na maririndi ka sa mga taong it is, I always go back, no? When I receive Holy Communion, because I must act like a Christian and be like a Christian and respond, because that is the only thing I can control, my emotions, my response. And I always ask the grace of the Holy Spirit. Holy Spirit talaga has always guided me. Kaya when I was very much younger, I would always be trying to be messianic. Yung bang pag merong taong naaapi, ako yung pupunta sa kanya, makikipag-away ako nun. But eventually, I was able to take stock of my own emotions and control myself. No? Kasi sabi nga sa Galatians 5:22-23, no? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Isyam yun. Sabi ko, since I joined community, have I grown in those 9? No? Ako ba'y nag-improve na? No? Am I to be holy? So every day, ang dasal ko lagi is to be holy, not just for myself, but for my family. Para magabayan talaga ako in the things that I do, na hindi ako dadaya, hindi ako magsisinungaling. Of course, I falter and fall. That's why I go to confession every month. But hopefully, nag-i-improve from my brush when I was younger to a more mature person, able to deal with my emotions and able to help bring other souls to Christ. Habang pinakikinggan ko po kay Brother Bong, parang yung naging journey nyo, parang very pious kayo, very holy, very good Christian. Pero dumating ba sa point, brother, na medyo, sabihin na natin, medyo nag-fall down ng faith mo kay Lord? May ganun ba pagkakataon sa moment sa buhay mo? Alam mo, yung lagi ko dinadasal, Lord, pag may mangyari sa isa sa mga anak ko, baka hindi ko kakayanin, sabi ko. No? Magpapakasal na ako sa wife ko kasi 10 years kaming steadies, no? Before we got married. Nung ikakasal na kami,
parang sabi ko, nagdasal ako, Lord, sabi ko, siya na ba talaga? Kahit na 10 years kami mag-studies, no? And she was a very pious woman and kaya nga, pinagmamalaki niya sa mga anak namin na, your father married me a virgin, sabi niya. 10 years kami. No? Pero sabi ko, Lord, siya na ba? Sabi ko, alam mo, binulungan niya ako in my heart. No? Sabi ni Lord sa akin, pagka yan si Carol, my wife, ang pinakasalan mo, you will never have major problems in your life as far as married life is concerned. And praise God, we've been together for 38 years. So sana all, sana all, di ba? In terms of siyempre, nung kabataan ko, I also wanted to learn about the world. No? I wanted to experience the world. No? So, masama-sama din ako dyan sa mga invitations sa mga for the boys. No? Although at some point natakot ako. No? I never, siyempre, pagka yung inaano ng mother mo, anak, magdasal ka, huwag kang sasama sa mga ganyan-ganyan, baka magkasakit, na venereal disease, and so on. So doon ako bitaw, tatakot ako. There were instances na I would have fallen, stumbled. But it's always, God is so gracious and His mercy is everlasting. And that's why napatunayan ko na hindi niya pala ako pinababayaan. Every day, I always, at the start of the day, at the end of the day, I reflect. I always start by thanking Him. Lord, salamat. And I always look back. Every 24 hours yan. Ano ba yung ginawa ko today? Ano ba yung ginawa ko kagabi? Ano ba yung ginawa ko kahapon? 24 hours. So, yun ang ipapasalamatan ko. Bukod dun sa mga general gratitude about health, life, etc. Yung talagang, Lord, salamat at nakakuha ko sa parking. At punong-puno yung parking lot. Yung ganun kasimple ba? Tama. Yung nangyari in the last 24 hours. Kaya every time I am grateful, I begin to feel at peace ba? I feel na, bakit ba ako magwo-worry? No? Dinasal ko na to. So let go, let God. So I've matured in that sense na hindi na ako warrior, hindi katulad noon. Meron ka bang any crisis in your life, brother, na pwede mo ma-share na paano mo napagtagumpayan through the help of the Lord? Meron. Actually, na-assign ako noon sa Vietnam. At noon sa Vietnam noon, alam mo, communist country yan. And very, very, sila. Kung ano ang batas, kung sasabihin nila, gagawa tayo ng daan dito, no? Gagawa. Ipain nila lahat ng bahay na dadaanan ng daan na yun. So, communist, one rule. One rule government. So, nung time na yun, may foreign exchange controls, no? Kontrolado yung exchange. Alam mo na nakulong yung presidente ng isang bangko. Ako yung may hawak ng treasury ng Citibank sa Vietnam. Treasurero ako. Tapos inimbestigahan ako. Akala ko makukulong na ako no? Akala masisipa akong ganun. Alam mo, everyday gigising ako ng alas 5 ng umaga, magwo-walking ako dun sa apartment complex. Gabi, madilim pa, magro-rosaryo ako ng ilang beses. No? Ang iniisip ko lang, paano ako, sana hindi ako makulong. Lord, wag mo akong... Yun, after 2 years ko doon, nakalabas ako, nilipat nila ako. Wala sila nakitang kaso sa akin. So, although yung mga tao ko, somewhat, were sort of engaging in something, and I was syempre the buck stops with me dahil ako number 1 dun no? Pero lipat ako, so nilipat naman ako nila sa Australia, no? Naka-1 taon din ako doon. Kaya lang nung nasa Australia ako, eto na naman, global financial crisis, no? Na-redundant ako nawala ako sa trabaho kasi nga siyempre global financial, puro layoffs globally yan no? Lalo na pag foreign. 2009 po to? Anong year po to? 2009. Nagtanggalan lahat ng mga bangko. Isa ako doon sa mga natanggal. Buti na lang, no? Bago ako umalis, no? Thank you, Lord, no? Dahil sa mataintindi na dasal, pagbalik ko ng Pilipinas, after 6 months, kinuha naman ako ng China Bank. So, naging
maganda naman yung transition. At dun sa 6 months na yon, parang full-time pa ako as a missionary for Couples for Christ habang hinihintay ko yung bagong trabaho. So it was a smooth transition. And I guess during those times na hindi ako makatulog, hindi ako makakain, hindi ako mapalagay, dahil meron akong 4 na anak na who were depending on me. Talagang faith na lang ang magdadala sa iyo ang nagdala sa akin na hindi, pambira, kung buong buhay ko hindi naman ako pinabayaan ni Lord. Ngayon pa ba? Di ba? Yun ang mentality ko noon. Sasabihin ko sa sarili. Amen. Okay to myself. Bakit mag-worry ako hindi naman niya ako pinabayaan all throughout my life. No? And this faith will only make me stronger. This challenge will only make me stronger in my faith. Pero na nga nangyari. Kaya from then on, sabi ko, wala nang titibag sa akin. Bakit pa ako mag-worry? No? Lahat ng mga klaseng problema sa opisina, this too shall pass. Pagkatapos, pag-uwi ko, pag-higa ko, iisipin ko na lang, Lord, salamat at nakapag-present ako dun sa boss ko. Salamat sa presentation ko kahit na hindi ako masyadong preparado. Hihinga ko naman natin. Nanamnamin ko yon, yung blessing na yun. Lord, salamat. Grabe. Nakapag-even ako, natalo ako ng konti, pero hindi yung malaking talo nung compared sa umpisa ng umaga. Thank you, Lord. Yung mga ganyan ba? Lord, thank you. Nasa tabi ko pa yung asawa ko. Ganun. Thank you, Lord. Ganun. So, pagka filled with gratitude ako, ang nararamdaman ko lagi is, ba't ba ako mag-aalala? Ba't ba ako mag-worry? Wala yun. Blessed na blessed ako Itong 24 hours na dami kong blessings. Na. Yung count your blessings, hindi count your sheep. Yun ang lagi kong nung pangapanahon na bagabag ako dahil sa global. Praise God. Wow. And brother, it seems na you are very successful sa naging career mo as banker dyan sa corporate job mo. Kasi 'di ba, I'm sure may mga nanonood dito na sa professional life. Yun naman goal natin dito sa show na mabigyan ng inspirasyon yung ating mga nagtatrabaho, mga Filipino. So, ano yung tingin mong principle sa buhay mo na dinala mo during that moment, your work life? Kasi, di ba, napaka-successful mo, binelas ka ni Lord on that area of your life. Actually, yung challenge ko kasi noon was how to balance my time. No? Yung service ko sa kanya, tapos yung pamilya ko, I had growing children, tapos itong trabaho ko, which was very challenging dahil I was going up the ladder of the corporate hierarchy. So paano ko ibabalance lahat ito, sabi ko. And I go back to prayer. Every day, part ng prayer time ko, ang lagi kong dinadasal, Lord, grant me the grace to balance my time for my service to you, my family, and my work in that order. Yun naman yung hierarchy ng yung grace na yon na, Lord, hindi ko kaya to sa sarili ko, pero alam ko na kung naaangkop ito sa kagustuhan nyo, magagawa ko to. Yung grace na yon for me to balance yung time ko, napakalaking yun. Kasi, mo, tama. I was handling billions of pesos in investments. No? Grabe. For the bank. No? Ako yung tumataya nun Ako yung tataya ng perang yun. And kung matalo yun, sisante ako sa trabaho. Hindi lang yun. Baka pwede pa akong makulong dahil pera ng bangko yun. Pera ng mga deposit na gamit ko. Ako yung nag-i-invest. No? Yung time na yun na sobrang busy ko sa trabaho, yung time rin na yun na sinabi ni Lord sa akin, oy, mag-serve ka sa akin. Dahil blessing yan Siyempre, sasabihin ko, oo nga, Lord blessing mo nga itong mga to sa akin, kaya dapat ibalik ko sa iyo to. So, mag-serve ako na every weekend, nasa mission ako sa probinsya, sa ibang bansa, no? Tapos nagbibigay ako ng teaching. Siyempre, may preparation yan, no? And there were times, like for example, I was able to test how faithful God is, many times. For example, nandun ako, nakaupo ako, kaharap ko lahat yung mga monitors ko. Kausap ko, leaders around the world. No? So, halimbawa sa umaga, sasabihin ko, bibili ako ng
500 million worth of dollars sa umaga. No? Let's say, kunyari, nasa 55, bili ko sa 55. Para kumita, dapat mas mataas. Pag binenta ko yung binili ko ng umaga, bebenta ko yun at higher than 55, no? So 56. Tana ako ng piso for 500 million, malaking pera yun. Pag ang rate sa hapon, kasi gumagalaw yung rate ng dollar peso, no? Pag yung rate sa hapon, below 55, malaking talo, no? So, the whole day, nakabantay lang ako sa monitors. Market. Sa market. No? Kausap ko mula sa Auckland, New Zealand, papuntang Sydney, tapos Tokyo, Hong Kong, Singapore, Bahrain, London, Frankfurt, New York, no? Halos, ako, talagang, kahit nasa bahay ako, minomonitor ko yung market, no? Pag may position kami, yung position ang tawag doon, pag mayroong open position, may invest. Nakaupo ako sa hapon, nakikita ko, halimbawa, bumili ako sa 55. Nung hapon, naging 54 na, 53. No? Naku, nasa na, pinapawisan na ako. No? Sabi ko, naku, tatalo na ako ng malaki. Tapos tumitibok. Maya-maya, ang lamig na yung kamay ko, meron ng clammy na. No? So, biglang tatawag yung asawa ko, Daddy, meron tayong prayer meeting mamaya. Tayo na. Nasa na yun, ha? Tayo na. Naku, sabi ko, natatalo pa ako eh. Baka, sabi ko, ayoko iwanan yung trabaho ko, no? Ayoko iwanan, nakaupo lang ako. Tapos maalala ko, sige, magdasal na lang ako. Lord, sabi ko, I will go out muna, panandalian. Babalik ako. Pero, I will take care of your business. But while I'm out, please take care naman of my business. Wow. So, galing. Prayer meeting ako. No? Tapos, dadalhin ko yung asawa ko, iuwi ko sa bahay. Mga alas 12 ng gabi, babalik ako sa opisina. Alam mo, God never failed me. Pag upo ko, yung talo kong posisyon ng umaga, pagdating ko, break even na. Praise God, sabi ko. Okay, kung hindi break even, ikita na. So, sara ko kagad. So, God is faithful. You provided, sabi nga, provided if you are faithful to God, He will always be faithful to you. Kaya, ako talaga naniniwala ako doon na, kaya, sino ba ako na ipagkakait ang aking buhay at oras sa kanya, no? I need to pay back, no? I need to give back, no? Yung kanyang blessings. So, and then, of course, how do I give back, no? Kung kumita ako, kailangan may tulungan din ako kasi hindi na pwede sa akin lang yun, di ba? So, ganun. So, it's in and out. Blessings come, I must bless others also. Blessings come, I must pay forward. Ganung principles na I have to give back to God. So tithing is also one of them. Nagta-tithes ako. No? Tithing, yung 10%. Not as much as the Protestants, no? But it has to be regular. Then, sabi nga nung isa yung si Attorney Bembem, no? Napanood ko kayo doon, no? Bembem sabi niya, I don't tithe as much as 10%, sabi niya, already the Protestants do. But doing it regularly makes it tithing really real. Kasi yung Old Testament sa Malakay, 10%. Yes. Diba? Old Testament. Sa New Testament, it's not emphasized, but it has just to be regular. There are other ways to do. Almsgiving, resource sharing, love offering. So, syempre, you have to do that as well. And these are different tithes. So, to the poor, it's other than tithes. Yeah. So, maganda rin principle yan, Brother Von, kasi minsan tayo sa simbahan, pag offering na, ang ingay Oo. Well, diba? Subukan mo lang ang Panginoon at hindi kanya tatantanan, hindi kanya bibiguin. Subukan mo. And I've done that many times and He has been very gracious. Katulad mo sa The Feast sa Light of Jesus, yung kay Brother Bo. So, natutunan ko din principle na yan. And during that, I challenged the Lord and yun, hindi talaga niya ako binigo and minsan sobra-sobra pa yung, minsan hindi mo na hiningi, binibigay niya. May pagkakataon na challenge finances mo pero alam mo yun, hindi nagkukulang talaga, brother. Na parang pangkakain na lang, pang ano ko na lang to, Lord. Budget.
Ito yun. Pero ikaw, Brother Bong, anong recommended mo na person sa team of viewers? For tithing or for general giving back? Anong for tithing or anything na pwede mo ma-share about giving? Alam mo, naalala mo yung widow's mite, di ba? Yung kauli-huliin niyang barya, coin. Binigay niya lahat. No? Ako, ang principle na sinusunod ko doon, it is better to give when it hurts. When it hurts you. No? It's not so much the amount, kasi the amounts can vary kapag, nyari, bilyonaryo ka, ano ba naman yung... madali lang yung 10%. Tama. Yung something that hurts you and that challenges you to still be cheerful. No? Being a cheerful giver, ika nga. Pag ganun ang practice mo, principle mo, for sure, God will be pleased. God will be pleased. Yun lang, sa pagiging mag-asawa kayo, kailangan you have to talk about these things. No? Kasi alam mo, there are 3 reasons why couples break up, no? Why marriages. Maganda yan. 3 main reasons: sa pagsasisiyasat, sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Sabi nila, number 1 is lack of communication. Number 2 is finances. At number 3 is physical intimacy. Kasi itong tatlong ito are the major causes kung bakit nawawala yung nagkaka-problema sa marriages. But primarily lack of communication. When you are not able to discuss simple matters with each other, how much more kung napaka-complicated ng issues sa buhay nyo. If you are not open to each other, if you keep secrets, if you keep a secret bank account, if you do not share passwords sa inyong cellphone, no? Secret SIM card. Secret SIM card. Pag ganyan, nako, that's trouble forthcoming na. Trouble na yan sa marriage. So, kami, we practice we learned it from community. You have to have a regular one-on-one every week. Magde-date kami. Kahit hindi magastos. Kahit na naglalakad lang kayo dyan sa kalye, no? Nagro-rosaryo kayo, tapos usap kayo. Or, kaya yung practice na yan, nadala ko sa mga bata. No? Yung mga maliliit ko, habang lumalaki sila. Ngayon, mga may asawa na yan, pero nagwa-one-on-one pa rin kami. Kinukumbida kong mag-lunch ngayon, magla-lunch kami, pa isa-isa yan. Tapos mag-uusap kami. And they're very open. We can talk about anything under the sun, from the most complex issues to sex, no? To masturbation, to money, no? These are all things na... Grabe. Pero I remember nga, yung panganay ko, he had his first girlfriend, and one day, dumating siya sa kwarto namin, umiiyak, sabi niya, nakikipag-break daw yung girlfriend niya at magpapakamatay, mag-i-slash ng wrist. So, umiiyak siya, kabadong-kabado, ang laki-laking tao, 17 years old, na natulog pa sa 2 nights sa kwarto namin but he was that open to tell us na may problema siya, no? And na-resolve naman yung problem. Yung pangalawa namin, I remember one day, tumawag siya sa akin, nasa office ako, nasa school siya, Dad, I need to talk to you. Pwede ba tayo mag-one-on-one mamayang gabi? Sabi niya. Sabi ko, hindi mo pa turn na. Si kuya mo muna bago ikaw, tapos ikaw na. Sabi niya, Dad, this is urgent. This is very important. Kailangan kitang makausap. O sige. Kumain tayo after office. Mag-one-on-one tayo. So habang kumakain kami sa restaurant, sabi ko, ano ba yung problema mo na hindi makahintay after ng one-on-one ko kay kuya mo? Why is it so urgent? Kasi Dad, may crush ako dito sa isang girl Hindi ko alam paano lugawan. So, sa loob-loob ko, tumatawa ko. Sabi ko, wow, imagine my children. Ako, imbis na kukonsultahin yung mga kabarkada nila. Yes. Diba? Grabe. Ito naman, pangatlo. 10 years old siya noon. One-on-one. Sabi, kumakain kami. Sabi niya, Dad, kaming dalawa lang. Siyempre, one-on-one. Dalawa lang. No? Sabi niya, Dad, why is it na pag nanonood ako ng TV at nakakakita ako ng babaeng nakabikini, tumatayo yung pututoy ko?
Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, nagmana ka nga sa daddy mo. Sabi ko. Pero sabi ko, ito naman ang sabi ko sa kanya, anak, sabi ko, self-control. I-channel mo muna yan tawag dyan, excess energy. I-channel mo muna sa sports. At pag ikaw ay married na, then you can enter mga thoughts about sex. Yan, naging member ng Philippine football team, ng 15 and under. Tapos naging, nung sinama ko yan sa Australia, dahil naman ako, para nag-aaral siya doon, naging member siya ng boxing team ng University of Sydney. So, very athletic mga anak ko. And ngayon, I'm very blessed na they were able to have children. Yung panganay ko, meron na after they got married. So, kasi values are caught and they are not taught. Diba? They are caught. Ganda na. Yung tinitignan, yung sinasabi mo sa kanila, pasok dito, labas dito. Pero kung paano kanila makita, kung paano mo dinidiskartehan ang mga problema mo sa buhay, kung paano mo pinapalakad ang buhay mo, yun ang nakakapulot sila ng aral doon. Yun din ang ina-apply nila sa buhay. Yun ang iniingatan namin mag-asawa na una, hindi kami mag-aaway sa harap nila. Pag meron kaming issue, kailangan kaming dalawa lang na hindi dapat alam nila. Nung mga bata pa yan, napagkasunduan namin na pagka dinidisiplina ko yung mga bata kasi pinapalo ko yan below 12 no? Hindi pwedeng kumontra yung asawa ko. Pag tutol siya sa pagdisiplina ko, mag-uusap kami in private. No? Pero dapat united kami sa pagdisiplina ng mga bata. In fact, yung payo namin sa ibang mga nagdidisiplina sa mga anak nila na do not hit your child once he turns 12, no? Mga ganong age. No? But when you spank your child, it's very important that you explain first why you are punishing him or her, and then after you punish her, you spank her, you hug and say, I love you. No? Which is very important for the child. No? Kasi ang daming passages sa Proverbs, no? Spare the no? Spare the rod and spoil your child, di ba? Yung mga ganong mga sayings. So, luckily, they turned very well naman. Very, very well naman. Napabarkada, hindi sila na pariwara. No? And it's a blessing, which I thank the Lord for every single day. Ang galing kasi very open yung mga anak mo sa inyo, brother. Paano mo napaparamdam yung na ikaw ay safe space sa kanila? Kasi ngayon, mga kabataan ngayon, yun nga, barkada, di ba? Doon sila, yun yung safe space nila eh. So, paano mo napaparamdam yun sa mga anak mo, brother? Alam mo, you have to start them young. You have to start them when they're very young. You have to spend not just quality time, but in quantity of time. That's why when I was a busy employee or officer of my bank, no, I really needed to set aside the time. Kasi pag-uusap namin mag-asawa sa one-on-one namin, ano bang priority natin sa buhay natin? Kailangan pag-usapan natin. Kung pamilya ang priority natin, apart from our service to God, di pagkukulan natin ng karampatang oras yan at karampatang quality ng pagsasama. And so, yung one-on-one with the children since they were very young, yung pag-attend sa kanilang mga school activities pagka kailangan umattend yung parents, both go out of our way na hindi kami mawawala doon kahit na busy o meron kaming ibang appointment, mag-excuse kami. Of course, sometimes siya lang, asawa ko, sometimes ako lang, but it's very important na isa sa amin nandun sa kanila pag kailangan nila. And that bred a very open communication atmosphere up to today, you know. Meron na mga asawa yung mga yan, so hindi na dapat kami manghimasok. Yun, kuminsan yung in-law syndrome, yung mamzila ba ang tawag doon, yung nakikialam yung mga in-laws. Yes. Kami, very conscious kami dyan. Let them resolve their problems, but when they ask for help and advice, we are ready to give them. And galing. Prayers are very important.
We pray for them, every single one of them individually. The power of prayer cannot be underestimated, and it's our connection to God. Kaya yung subok ko na yan kay Lord. So ako, I'm too old to worry. I'm too old to be anxious because I have gone through life, experienced of God. No? Na-share mo nga, brother, yung nagtitrade ka sa mga forex, ganyan. Actually, nakaka-relate ako sa'yo kasi my wife, ginagawa din niya yan eh. Nagpo-forex siya. So, nakikita ko yung mga chart. Before pa kami makilala, so, nag-aaral na siya niyan. So, aware ako sa mga sinasabi mo, position, ganyan. Kasi sinasabi niya yun eh, hindi ko nga maintindihan, ano ba yan, ganyan. Sa experience mo sa investment, sa banking, ano yung pwede mo ma-share? Kasi nga, nabanggit may problema sa pera. So, ano yung pwede mo ma-share sa mga couples ngayon or even individuals how to handle their finances? Yung natutunan mo in your life. Maraming pwedeng i-share dyan. Saan ba ako mag-umpisa? Umpisa tayo sa budgeting, no? Sa mga couples. Okay. Meron akong tinatawag na methodology for budgeting, no? Para madaling matatawag, tawag ko dyan, nawasa o nasawa. Nawasa. Una, divide mo into 3 categories yung iyong net take-home pay. Halimbawa, needs at hand. No? So, yun yung na. Tapos yung savings mo, yung sa. At saka yung wants na nag-a-appeal sa'yo. So, yun yung wa. So, nasawa o kaya nawasa. Pag nagbo-budget ka, kailangan i-budget mo muna yung kailangan mo, yung basic food, no, yung utilities, yung gatas ng baby, yung education ng children, no, yung pagbayad ng utang sa bangko para sa bahay, no. Simple dates lang kasi importante na may one-on-one kayo. Hindi pwedeng pabayaan nyo ang relasyon nyo, no. Yun yung needs appealing to you. Tapos pangalawa, or needs at hand pala yun, needs at hand. Tapos pangalawa, yung kailangan meron kang pera na tinatabi mo, no? At habang tumataas ang sweldo mo, lumalaki rin yung percentage. Yung asawa ko, talo pa niya Ilocano eh. Ako Ilocano ako, pero siya hindi naman Ilocano, pero grabe siya siya yung mahawak lahat ng pera namin eh. Pagbigay ng sweldo, tago kagad. Hindi pwedeng galawin itong amount na ito basta nakatabihan. Why? Because in the future magkakaroon ng emergencies. Hindi mo masabi. Kailangan yung retirement money para sa inyong mga maintenance medicine, sa mga sakit ninyo. Yan. Kailangan nyo ng insurance. Kailangan bumili kayo insurance, no? Para meron kayong maiiwanan sa mga bata kahit paano. At medical needs nyo rin, pagtanda nyo. At may pera kayo for investments. Kung may matira investments. Kasi habang tumatanda naman tayo, nakakaipon tayo, kailangan i-invest natin. Okay, so yung wants, yung dulo, yung luho, no? Yun yung third, yung sa bottom yun. Kung may matira, paminsan-minsan, pwedeng gumastos, no? Extra food, no? Extra food like chocolates o panregalo sa mga nagbe-birthday o anniversary, atin kang kasal, yung mga chichirya, yung mga kuminsan pag anniversary niyo kailangan pumunta kayo sa mas magarang restaurant, no? And then yung pwede kayong umutang para bumili ng kotse. Yung kotse pinakahuli yon dapat. Kasi yung kotse hindi nag-appreciate ng value. No? Correct. So unahin niyo muna yung bahay, unahin niyo muna yung lupa para yun yung investment nyo at the same time, yun na rin ang titirahan niyo. Imbis na mag-rent kayo, no, ng bahay. So yan yung sa budgeting ninyo, no? Spreadsheet kaya kung ginawa niyo. Tapos sa investments. Okay, investments. May ibang klaseng principles ang mag-a-apply sa mga young couples at iba rin para sa mga retired couples. Okay. Sa mga young couples na merong perang pang-invest, okay? So I'm saying na pagkatapos mo na budget yung mga needs mo, things ka na, may konting pang wants, yung investment, pwede ka maging, mga bata, mas aggressive ang investments, no? So, pwede silang mag-stocks. Aggressive yun, no? Pwede silang mag-corporate bonds. Mas aggressive yun kaysa sa government bonds. Ano ibig sabihin nun? Aggressive kasi pwedeng matalo yung pera mo. Pwedeng
bumili ka ng stocks, no? Halimbawa ng isang very speculative na stocks. Tapos after a few weeks bumagsak yung presyo, no? Hindi na bumalik dahil na bankrupt. Wala na, nasunog yung doon. Yung corporate bonds, depende sa kung AAA, AA, kung magaling yung kumpanyang yon, like Ayala, SM, San Miguel, yan mga kumpanyang yan. So blue chip ang tawag dyan, no? Kung stocks o bonds, no, mayroong mga bonds na ini-issue yan, no, umuutang sila using bonds, pwede kang bumili dyan. Yung conservative naman, para sa mga retired. Pag retired ka na, at nakuha mo na yung retirement pay mo, ilagay mo na lang sa government bonds. No? At doon, kikita ka, maliit ang kita, pero steady. Never ka matatalo, basta hawakan mo hanggang maturity, no? Yung bond na yun. Pwede ka rin, no? Mag-invest sa real estate o magparenta ka, no? Halimbawa, nagkaroon ka ng apartment, no? Yan ang tawag natin passive income, na tumatanggap ka na lang ng income habang retired ka na, no? Dahil meron kang parentahan, meron kang bonds na na-invest na nagbibigay ng interest, no? Yun yung living on interest na tinatawag sila. Ngayon, of course, there are other types of investments like real estate. Ang real estate, pag nag-invest ka dyan sa lupa, expectin mo na hindi mo kaagad mabebenta yan. So, hindi ka liquid. Kung talagang patatayuan mo yan ng bahay, bumili ka ng lupa. Pero kung for investment yan, i-ano mo lang, ihanda mo lang sarili mo na matagal bago mo ma-liquefy yan pag may emergency. No? Kaya pag for emergency, kailangan may tinatabi ka rin pera dyan. Cash. Na pwedeng kumita lang sa treasury bills, no? Kasi may iksi lang naman ang maturity nun. O kaya, yung ilagay mo yan sa time deposit, no? So may iksi lang maturity nun, pwede mo i-pull out, pwede mo i-terminate, at kikita ka. Of course, yung ibang mga type of investments, yung mutual funds, yung UITF, no? Yung mga yan leave it na lang to the professionals, no? Medyo very yan. Pag bagsak ang economy, bagsak din yung investment. Meron pa isang kategorya tayong dapat pag-usapan dyan, yung ano ka ba, saan ka ba nagtatrabaho? Sa isang private company o sa gobyerno? Pag nasa gobyerno ka nagtatrabaho, ang iyong enjoyment ng pera mo, ng investment mo, future value. Kasi forced savings ka dyan eh. In other words, marami kang tinatabi dyan dahil binabayaran mo yung sa GSIS, sa Provident Fund, no? At saka yung sweldo mo, tama lang. Hindi katulad sa private company, malaki ang sweldo, no? Kaya kung sa government ka, hihintayin mo ang retirement mo at doon ka mag-enjoy ng retirement mo dahil yung pension mo malaki, no? Sa GSIS ka. Equivalent yun ng average ng 3 taon mong monthly na sweldo. So ina-average nila yan. Tapos kung gaano ka katagal sa gobyerno, merong 60% doon makukuha mo, 70, 80. Whereas sa private company, no, pag retire mo, kakapiranggot lang makukuha mo sa SSS, 10,000, 15,000, no, every month, no. Kulang pa yun siguro sa maintenance medicine mo. So, ang difference ng private at saka government is this. Pag nasa private ka, malaki ang kita mo kaagad, dapat marunong ka mag-save at mag-invest. Sa government, mas malit ang kita mo kasi ang benefit mo nasa future pa. Kaya future value, ito present value, no? Sa gobyerno, pag retire mo, dapat healthy ka. Kasi kung nag-retire ka, tapos bigla kang namatay, hindi mo ma-enjoy yung retirement mo. Malaki nga, pero hindi mo ma-enjoy. Sa private sector naman, nandiyan na yung pera. Huwag mong lustayin. Kailangan invest mo, isave. So, yun yung mga types of the ways to handle your money. How to save, how to invest. At credit card. Isa pa yan. Yung credit card. Huwag kang mabubulag sa installment payment. Yan ang lagi ko sinasabi sa couples. Kasi nabubulag sila, uy, ang liit lang babayaran ko monthly, no? Uy, ang babayaran ko, makakabili na ako ng ganito, no?
pag inipon-ipon mo yung installment payments na yan, there will come a point na yung buong sweldo mo kulang pa pambayad ng monthly installment mo. Wow. So, the general rule is, pag credit card, huwag ka mag-credit card kung hindi ka marunong disiplinahin ang sarili mo sa pera. Pangalawa, pag may credit card ka, as much as possible, bayaran mo kaagad yung buong amount sa next billing payment mo. So pangatlo, i-limit mo lang yung credit card mo. Kung capable ka, i-limit mo lang sa 2. Kasi kung minsan yung isang credit card, hindi nagpa-function sa mga machine, so nakakayan wala kang cash, no? Of course, ngayon GCash na tayo, no? Saka PayMall. So mas acceptable na ngayon na hindi ka magdala ng cash. Ganda nun, brother, no? Yung bad debt and good debt. Yun nga. So, regarding sa debt, anong pwede mo mapayo sa ating mga viewers? Ito isa sa mga problemang nakikita ko sa mga young couples na utang. Nagli-lead sa kanilang paghiwalay. No? Yung mga na-advise na rin ako. Kasi, halimbawa yung lalaki, no, may business. Yung business na yon, no, kailangan niyang mangutang. Halimbawa, construction. Yung asawa niya, hindi niya pinapaalam sa asawa niya na umutang siya. Kasi paiikutin lang niya yung pera eh. Accept siya ng isang construction job, no? Pero wala namang perang so kailangan sa bulsa niya manggaling. So ang gagawin niya, kukuha na naman siya ng ibang construction project, tapos yung down payment doon pang pupuno niya doon sa no? So utang siya ng utang, lumaki na yung utang, hindi alam ng asawa niya, nung hindi na niya kaya, nagba-breakdown, sinabi sa asawa, hiwalay. Mga ganon. Meron ako mga several na ganung types na advice. No? Never keep a secret from your spouse, and never, of course, you need to borrow because it's part of the business, no? Part of your business plans, no? Pero you have to really sit down and be disciplined. Wag kang ganid sa pera. Wag kang being aggressive. There's nothing wrong being aggressive. People like the C's, the Tans, and they made it big, because they had to borrow money. But marunong silang magbayad. So never borrow, and never borrow. Number 2, never borrow from 5-6. 5-6. Don't bite the bullet, no? At lalo na, don't borrow for your wants. Borrow only to invest, not to buy anything na kapritsyo mo o luho mo. You have to make sure na discipline ka dyan. Pag bibili ka ng kotse, huwag kang utang. Pag bibili ka ng basta wala kang cash flow na matatanggap para bayaran yung utang, huwag kang uutang. Kailangan business lang yan, sa business. Of course, sa business, pwede kang manalo, pwede kang matalo. Ibang usapan na rin how you handle your business. Pero as far as pag-utang is concerned, pay your debts and do not borrow until it really hurts you. And the decision has to be a couple decision, joint decision. Cannot just be. Yeah. How about po, brother, sa mga young couple? Syempre, minsan nagmamadali ang gusto kagad bahay, kotse, something ganun. Yung generation natin ngayon is very correct. Very commercial, very materialistic in a sense. Yes. Nako-commercialize kasi sa social media. Yung social media has so much influence na pag nakita nila sa Facebook, may bago itong si ganito. Yeah. Kanyang bakasyon. Hindi nila alam na behind those smiles and behind those things, utang. Utang at saka pag-aaway ng mag-asawa dahil sa utang at mga ganon. So, what can I advise young couples? No?
join a community, a spiritual community, because Light of Jesus, CFC. CFC, these communities help young couples on how to manage themselves spiritually, so that once they are spiritually strong, they are able to translate this sa kanilang secular lives. And they have prayer warriors all over, no, who can pray for them. And who knows, no? There are members who can help them also find a job, lend them some money, no? Pero ako, I encourage borrowing and lending among members, lalo na pagka member mo sa ilalim mo, o kaya ay nako po. Ako, ang laking problema na. It destroys relationships. Bigay mo na lang yung pera, wag mo nang pautangin, bigay mo na lang para hindi kayo problema in the future. Wow. And ito rin napapansin ko, Brother Bong, sa mga, kunyari, dyan sa mga sa mga religious, may wrong mindset about money na pag pera, madumi yan, huwag masyado dapat involved sa pera. Ano masasabi mo doon? Well, hindi naman sinabi sa Bible na money is the root of all evil. Ang sinabi sa Bible, the love for money is the root of all evil. Yun. So pera, money can be helpful. Money is something that can make people's lives better. But if you love money, it's like loving mammon, no? It's like worshiping another god apart from our God. So money, let's not hate money, because money can help a lot of people. But let us not be too focused on money that it makes us fall in love with money to the detriment of relationships, between husband and wife, or between relatives, or between friends. That money may be the source of other types of evil. When you have so much money, you go to nightclubs, dirty places, nasty places, and you destroy your pocket, you also destroy your soul, when you go to the casino and all these. Minsan na-addicted ka na sa mga ganyan, and before you know it, nalamon ka na niyan, and you will lose all of your money because you have loved your money first before God. Sabi mo nga, sa social media, commercialize. So, and sa Forex, di ba, nakikita natin yung marami na bibiktim ng scam. Yes. Online. So, ano ma-advise mo dyan, Brother Bong? Pag hindi mo naiintindihan yung produkto, huwag mong papasukan. Huwag kang mabubulag sa mga promises of high returns. In fact, pagka nag-promise sa'yo na, yung pera mo dodoble, magduda ka na. Can you have your money doubled, especially in a very short period of time? Unless drug dealer yung kausap mo. Okay, mabilis yun. And ano yan? Or that person engages in pyramiding. No? Ano mo yun? Pag nagpipyramid ka, kukuha ka ng pera dito sa isang taong ito, tapos ibibigay mo dito, parang palalabasin mo dito sa isang tao na yung pera niya ang bilis kumita. Tumubo. Pala, kinuha mo lang sa iba, nagpipyramid ka. No? Kawawa yun nasa dulo kasi wala nang ibang magbabayad sa kanya dahil hindi na makakuha ng customer yung nagpipyramid. So it's very very complicated. Kaya magdasal ka. Unang-una, pray about your soul first. Pray about your finances. Pray about your disposition towards your finances. Pray about your soul. Pray to be holy, and then pray for the fruits of the Spirit. Fruit of the Spirit. Yung siyang. So that as you grow in spiritual maturity, you become less afflicted by all these temptations. Kasi nakikita ko minsan nakakalungkot yung mga OFW talaga madabas na bibictimize ng mga yan.
Ay, Uh, quick rich. Quick rich, quick reach. schemes, no? Ingat po tayo dyan kasi yan ang magpapahirap talaga sa inyo. Imbis na quick rich, quick poor ang labas natin. Ingat tayo. Never tayong, magduda na tayo pagka matataas ang pina-promise sa inyong mga tubo o kaya kita from those investments. Isa pang advice ko dyan, don't put all your money in one basket. Yun. Marami sa ating mga kapatid, yung mga nabibiktima ng scam, no? Kumita ng malaki ng una, lahat ng kanilang savings, nilagay na nila doon, no? And they were very sorry for it. Kasi pinapadama lang sila, ika nga, di ba? Ng mga scammers. Pray that the Holy Spirit will guide you in all these circumstances, in all these instances, na wag tayo masilaw sa mga ganitong mga scamming. Kakatakot. Amen. Yung sa cellphone, ang dami dito, everyday. No? Nagte-text, Akala ko na-regulate na ito. Pero ang dami. Yes. Kita ka na, uy, si ganito, si Bangko. Online casino. Dasal talaga. Dasal for guidance from the Holy Spirit. I'm very... Yung maging prudence na brother, no? Keyword, tama ka doon. Prudence. And prudence can only happen if you are guided by the Holy Spirit. Kaya pray to the Holy Spirit every day. Yeah. All your actions, your words, your thoughts, be guided by Him. Yung kanina banggit mo, brother, yung usapang intimacy, especially sa mga married couples, ano yung pwede mong ma-advise how they can improve? Kasi, di ba, very important yan sa isang relationship in the context of marriage. Yes. Alam mo, before you can even go to that step of physical intimacy, there must be emotional intimacy. Kung alam mo yung 5 love languages, no? Dapat alam mo yung love language ng asawa mo. No? Ano ba yung different types of love language? May mga tao na mas na preferred nila yung praises, no? Affirmation. No? Affirmation, Affirmation. Gusto nila na pinupuri mo sila. Madalas. So, mga ganun. Meron naman gusto nila na nire-regaluhan sila, no? Kahit na siopaw lang, no? Yung mga maliliit, basta showing signs of thoughtfulness. No? Meron naman dyan, anong tawag nito, yung physical intimacy pero not sex. No? More on touching, yung embracing. Yes, physical touch. Yung patting, no? Gusto nila yun. Holding hands, no? Yun, gusto nila yun. Siya ba yung asawa mo ba? Ganon. Meron naman yung ang love language nila yung service. No? Gusto nila pinagsisilbihan mo sila. No? Gusto nila na pinagluluto mo o kaya nakikisama ka pag naglilinis ng bahay, nakikilinis ka rin ng bahay, naguhugas ng plato. Gustong-gusto nila, lalo kanilang mamahalin. Love language kasi nila yun. Meron pa isa time, no? Tapos sila ng time, no? Dapat laging kasama mo, meron kayong, pag may pinupuntahan ka, kasama mo siya, pag may pinupuntahan siya, sumasama ka, pag gusto niyang isama ka. No? So pag alam mo yung love language ng asawa mo at na-fulfill mo yung love language, then you go deeper. And that deeper level is physical intimacy. Madaling magkaroon ng sexual or intimacy pagka magaang ang loob mo sa asawa mo. And so that is the goal of every couple, na they are able to be emotionally intimate first before they become physically. Physical intimacy for older couples, for younger couples hindi problema. Kakalabit lang si Mr., kakalabit si Mrs. Madali because they are in their years, fertile periods. Yes. Pero yung mga matatanda, ang kanilang they have to schedule. Yung scheduling na yan para maganda si Mrs., magpabango, maganyan, magpaganda, si Mr. Physical intimacy does not just involve all these, no? When you are going into that act, no? Sa umpisa pa lang, sa umaga pa lang, you are already courting one another. For young couples or older couples, no? At when you're about to do it, make sure na mabango ka, naligo ka,
na toothbrush ka, nag-mouthwash ka. Hindi pwedeng amoy sigarilyo ka or amoy alak ka or meron kang halitosis. No? You have to, and you can only understand that if there is a open communication between husband and wife. Lahat ng ito pinag-uusapan, pati yung sexual intimacy, dapat pinag-uusapan ninyo. Kasi that can be a source of breakups nga. Sabi ko nga sa'yo, top 3 yun. It becomes a source of infidelity kung hindi na pagbigyan si Mr. ni Mrs. at a certain point. Why? Because you don't even talk about it. It's taboo to many couples. Pero kailangan pag-usapan. And there must be a give and take. Sabi nga sa Bible, di ba? You know, you only stop doing it when you are praying. After praying, continue, di ba? It's an exaggeration, of course, on our part to say na, ay, magdasal ka na lang ng mahaba para may excuse ka. No? But really, even if you make it into a joke, sexual intimacy is a very important part of a relationship, a married couple's relationship. Can never be taken for granted. Kasi maraming wives, no? Pagkatapos nila magkaanak, no? Ang time nila nasa mga bata nila. Yes. Wala na sila sa asawa nila. Ba, Mrs., sister, magpaganda ka for your husband. At pagdating sa bahay, huwag kang amoy sibuyas, bawang, maligo ka, pabango ka, mag-ayos ka ng buhok mo. Do all these things. Be attractive to your spouse. Take away the jealousy part. No? Yung pagsiselos is one big problem. Ako po, seloso ako nung mabata-bata pa ako kasi nakita ko yung father ko, seloso eh. Very seloso. Patingin lang yung mother ko sa ibang gagalit na siya. Pero so nakamana ko yun. Because of community, because of prayer, no? And because of communication, because of knowing the love language, no, language for my wife to see. All these help me overcome yung aking tendency. Galing. Speaking of extramarital affair, Brother Bong, nabanggit mo kanina. So, during your sa ministry CFC, ano yung tingin mo nagiging cause ng mga extramarital affair sa mga nami-minister mo? Yun. One of them nga is the lack of physical intimacy between husband and wife. Maghahanap ngayon sila lalaki, no? Kasi hindi na fulfill ng wife yung kanyang duty sa kanyang husband, no? And so ako, ang advice ko lang sa mga husbands, no, even while you're praying for your spouse and your loved ones, the first order of the day is you pray for yourself as far as how you will relate to your spouse. Kaya part of my prayers sa prayer time ko, lagi ko ito everyday, dinadasal ko. So bukod sa Lord, make me a holy person, make my loved ones a holy person. Lord, grant me the grace to balance my time for my service to you, my family, and my work in that order. Ito yung pangatlo, one of my major prayers. Sabi ko, sabi ko kay Lord, Lord, grant me the grace to be a worthy husband, to love and respect my wife, to understand, appreciate, accept, forgive and forbear with her, to cherish, adore, and treasure her always. Every day yan, mantra ko na yan for many years. Kasi napuna ko, nung una, yung wife ko was always nagger. Nakakarindi ng tainga. I discovered, I was not no, lahat ng wives, almost all, naggers. No? Kaya nga si Mary Magdalene, inano ni Jesus na magmarites sa lahat na kasi magaling sila sa ganun, di ba? Naririndi ang tenga ko. But you know, after praying this for a long time, you know, every time na magkasalita yung wife ko, mataas pang boses niya, matiris, no? Matinis, no? Tingnan ko na lang siya, no? Because of that prayer, pagtingin ko sa kanya, hindi naman pala galit yung asawa ko. Ang ganda-ganda nga niya, no? Interpret ko lang yung taas ng boses niya. And you know, that has a very big effect on the way I see my wife. But because I pray
to love and respect her always, to understand, appreciate, accept, forgive, forbear, cherish, adore, and treasure her every day, the Holy Spirit has filled my heart and my mind with that consciousness for her. Wow. Now there is no more opportunities for the devil to plant a seed of extramarital affair into my mind. And I think I go back again to prayer. If you pray for yourself on how you will behave to your wife, yan ang pinaka-strongest detriment for the devil to come to you and tempt you to look the other way. Very important yan. Extramarital, marami. Finances, of course. But if you pray together, sabi nga ni Father Peyton, di ba? The family that prays together stays together. Oh. Yeah. And that is, when you have your children and you together from the very start, from when they were still young, you pray the rosary together. Pag tandaan yan, they will always remember that. And kami mag-asawa ngayon, kami dalawa, almost emptiness na kami. Magdadasal kami ng rosaryo every day, wherever we are, sa kotse, sa bahay. What matters is that we are solidly under the mantle of protection ni Mama Mary. And that keeps us together. So, wala na yung selos ko, wala na yung mag-iisip ng iba. It's, I think, a natural outgrowth of being guided by the Holy Spirit. Amen. Ang ganda nung brother. Sobrang laking tulong na mga wisdom na binabahagi mo, especially sa mga husband, di ba? Minsan, nami-misinterpret natin yung ating wife, the way they speak and talk. Yeah. So, it's about perspective talaga. Ang ganda nun. Yung attitude mo will be changed by praying for yourself to be able to understand your spouse better. And wow. It works. If you believe in the power of prayer, God is always there listening to us. In fact, ito nga ang sinasabi natin sabi mo, ba't ka pa magdadasal sa Diyos? Alam naman niya lahat ng iniisip mo, di ba? Of course, He knows everything. But prayer does not change God. It changes. It changes. Wow. It changes your perspective. It changes your attitude. It changes your behavior. It just changes you. The way you see things, because through your prayers, God grants you the grace to see it from a different point of view, from a better point of view, from His point of view. Continue to pray. Huwag mo isipin na alam niya na lahat. Of course, alam na niya lahat. Pero it doesn't change Him, it changes you because you ganda. Become prayer. Paano nagsimula yung Only by Grace na reflection? Alam mo, nung pandemic, I was then already chairman of CFC. And the government announced a lockdown on March 15 yata yun. And so, sabi ko, I needed to send a pastoral video message to everyone to be hopeful, to rely on God, and to trust God that He is on top of this problem. Ang message na yon, I needed to record it, ma-video ako, tapos ma-edit, mapadala sa all over the world. Ang problem was, sarado na yung aming mission center. So wala nang mga tao doon, wala nang pwedeng ipadala sa akin para i-record ako. So what I did, on the day na nalaman ko yon, that was a weekend, Monday yata, lockdown. So, nag-aaral akong gawin itong pag-aralan itong iMovie, itong editing app. And I sat down until 3 in the morning. I composed my message, and then I recorded it. Gumawa na ba akong PowerPoint? Hindi pa yata yun. Tapos, pinadala ko. And after that message, kinausap ako ng a couple of board of trustees ng CFC. Sabi nila, Bong, siguro dapat para maibsan yung takot at pangamba ng lahat ng mga members natin, bakit hindi ka gumawa ng daily reflection on the liturgical readings? Sabi ko, kaya ko ba yun? Sabi ko, oo, sabi nila, kaya mo yun. Sabi ko, oo, kaya ko yan. Pag hindi akong gagalaw dyan, si Holy Spirit gagalaw, sabi ko. So, ginawa ko, sumubok muna ako. Pero sabi nila, gawin mo yan, hindi ka pwedeng
mayroong ma-miss na araw, kailangan araw-araw yan. Okay, sabi ko, I need to pray for that grace para hindi ko ma-miss. Gumawa ako ng 4 to 7 minutes. Yun ang parameters ko, 4 to 7 minutes. Sabi ko, magre-reflect ako, no, dasal, magre-research ako, tapos magre-rely ako sa Holy Spirit. So yung 3 hours ko. Tapos yung goal ko, dapat it has to be informative, it has to be inspiring, at saka it has to be basta it has to be in simple words, no, para hindi, or it has to be has to contain mga catechesis, saka it has to be may exegesis ng konti para merong catechesis talaga. So anyway, nag-umpisa ako, alam mo, 10 oras sa isang araw, ginugugol ko para gawin yung 4 to 7 minutes na yun. Kasi nangangapa ako ng, susulat ko yung magre-research ako, magre-reflect ako, tapos gagawin ko yung PowerPoint, tapos i-video ko sarili ko, tapos i-combine ko yung video at PowerPoint dun sa editing app na iMovie. Nangangapa pa ako noon. So 10 oras yan, tapos ang dami pang distractions. Dati bumili ka nga ng sa grocery or dalhin mo nga sa barangay sikan nito, magpapa COVID test, ganun. So 10 hours yun for a 4 to 7 minute reflection. Then naisip ko one day, teka muna, maganda siguro kung madaling araw akong gagawa nito para walang distractions. Makakapagdasal pa ako. Every morning from that time on, 2 a.m. ako gigising, dadasal, reflection, research, PowerPoint, edit. Tapos ang goal ko, 8:30 in the morning, may lalabas ko na. And it went on for a long time. Dati ang pangalan pa nun, Only by Grace, Comments from the Chair. CFC. Comments from the Chair. Kasi chairman nga ako. Tapos transition ko after nun, ginawa ko ng Only by Grace. Bakit Only by Grace? Kasi I can only do this, wala naman akong theological background, wala naman akong training sa dogma. I can only do this through the grace of the Holy Spirit. Yeah, only by Amen. grace. Eventually, nag-improve. Naging 4 hours, 3 hours, sometimes 2 hours. And I was able to post it every day at 8:30. And in fact, although ang kanyang ranged from 1,500 to 3,000 daily sa araw at saka sa reflection, it has gone to many places and even to the Protestants. Oh, nice. Oo, ginagamit daw ng mga born again sa kanilang mga gatherings, no? Yung mga yun. Siguro yung 1,500 to 3,000 more than that kasi sa mga gatherings marami man sila binu-view yung isa lang na edition. Sabi ko, this will be good until the end of the pandemic. Pero I went on and on, sabi ko, okay lang to, tuloy ko na lang to kahit na tapos ng pandemic. Kaya lang, on March 1, 2023, nagpa-admit ako sa emergency room ng Makati Med. Kasi headache ko, na hindi ko naman na-experience before, biglang nagkaroon ng matinding headache ako. Tapos, the night before, nawala yung headache ko dito, napunta dito, stabbing. Parang, grabe. No? Hindi na lang throbbing, kundi stabbing. Ay ako, next day sa emergency room, sabi nung neurosurgeon, kailangan yung blood mo, nagkaroon ng bleeding sa brain mo, yung blood is over our minimum, yung threshold namin. Kaya kailangan butasan na dalawa dito para ma-drain yung blood. Yung kapatid ko na pare, sinabihan ko, sabi ko, Father, pagdasal mo naman ako dahil gusto nila ako operahan. At teka muna, sabi niya, konsulta ko muna yung kaklase ko sa medical school nung siya yung naging estudyante ko sa medicine. Alam mo, yung kanyang kaklase, professor pala ng neurosurgeon ko. So, sabi nung kanyang kaklase, bukan natin conservative method muna. Mag-medicate muna tayo, bombahin natin siya ng steroids. Anyway, yung vital signs, okay. No, wala naman siyang comorbidity. So, makakayanin. So, after 1 week, pinauwi ako, lesson na every week na CT scan ako. After 1 month, na-clear na ako. Praise God, no? And because of the prayers of the whole community, Amen. Nare-receive ko, pinagdadasal nila. But after 1 month, ito na yung second miracle ko. No? Yung second miracle ko, nararamdaman ko, yung nangangala yung neck ko at yung upper right back ko hanggang dito, masakit everyday. Hindi ako makaupo ng matagal, hindi ako makatayo ng matagal. Kailangan higa ko. No? Talagang masakit. After some time, iba na to.
Sabi nung neurosurgeon ko, neurologist ko, magpakonsulta tayo sa spine specialist. In MRI ako, nakita 4 ang slip disc ko dito sa liig ko, sa neck ko, sa spine. Sabi niya, kailangan operahan na natin yan. Papalitan ko ng 4 na titanium yan. Huwag ka mag-alala, sabi 95% ang success rate niyan. 5% lang. Sabi na asawa ko, kung napunta ka doon sa 5%, paano na yan? Sabi niya, di vegetable ka for life. Sabi niya ganyan. Nakuha na naman sa therapy at dasal. No? Ngayon, I'm up and about. Bawal lang sa akin magbuhat ng mabigat. Bawal lang sa akin mag-jogging. Pero pwede naman ako mag-physical, no? Mag-exercise. Pero it's all because I believe that when 2 or more are gathered in your name to pray, Amen. He will be there in their midst. Buong community from Asia to Africa, from Luzon. Galing. So, sino ba naman ako na to doubt na si Lord is working on my health. So ngayon, I have 2 miracles in my life and I'm extra grateful to God. Kaya sabi ko, ba't pa ako mag-worry? Di ba? In fact, nung time na yon, nung nasa hospital ako, meron kasi akong spiritual advisor. No? I've had spiritual advisor since 2005. No? Every month, I go to him to confess and to have spiritual advice. And alam mo, yung binigyan niya ako ng sacrament of confession, communion, saka anointing of the sick. No? Parang wala akong na-feel na anxiety or worry. Sabi ko, ready na ako, Lord. Kung kukunin mo ako, handang-handa na ako, hindi na ako mag-aalala kasi alam ko naman, He will take care of my family. Yeah. Pero, kung patatagalin mo pa ang buhay ko, ay okay din sa akin dahil yung mga apo ko makikita kong gagraduate sa college. No? Masaya din ako. Either way, Lord, I'm all yours. Do as you please with me. I am. Kaya yung 2 ordeals kong yan, yung 2 challenges ko, wala akong na-feel na worry kasi nga, I feel so blessed. Pahiram lang itong buhay ko eh. Kaya kung kukunin na niya ako, basta handa ako, malinis ako, alam ko na makakasama ko siya. Sobrang inspiring. And saan ka nila pwede masubaybayan natin mga viewers? Saan nila pwede mapakinggan yung daily reflection mo? Alam mo, yung type lang nila yung Only by Grace. In fact, naipasa ko na yan. No? There is 1 person every day handling yung reflection. Pero because yung liturgical cycle naman yung readings, no? Halimbawa, for tomorrow, ang nasa cycle B tayo, merong lumalabas dyan, may lalabas na Only by Grace made by somebody in the community bukas. Pero if they want to see my previous ones, no, tingnan lang nila yung starting bukas, March ano ba bukas? 15. March 18, 2020, same readings ng tomorrow. So, makikita nila yung reflection na akong gumawa. I'm planning, meron pa kasi ako isang channel sa YouTube. Kasi meron ako mga accumulated talks, no, na ginawa through the years. Pwede kong i-post doon ng mga video na like, ano ba yung mga topics ko? Iba-ibang topics ko eh. Meron about, yung physical intimacy. Isang talk na binigay ko, when toxic people become taxing to the heart, can you still love them? No? Yan. Wow. Tapos meron pa akong talk na, why do bad people prosper and good people suffer? Yan. Maganda yan, oo. Ito pala yan, ito yan. Title, A Riddle That Puzzles an Enigma with a Stigma. When good people suffer and bad people prosper. Tapos meron pa akong about the kind of kindness among kindred in the spirit. It's about kindness. Tapos meron akong turning your burdens into blessings. Yeah. The title is very catchy in titles. Yun yung mga ganun. I'm trying to organize them and then ilalagay ko dun sa aking channel na Assisi. Yung St. Francis of Assisi, di ba? Yung patron saint. So Assisi. But that will be months forthcoming pa. Iniipon ko pa. Pero yung aking content dun will be forthcoming pa. Iniipon ko pa, i-edit ko pa. So, it will take several months pa. Ito yung isa, yung kay Zig Ziglar, binigyan ko ng talk. Fragments of Fragrance, Attitude, not Aptitude, determines altitude. It's forthcoming. I'm praying na mailabas ko yun. But I will inform you pagka ready na.
Yes, yes. Para mapanood natin mga future viewers, yung mapapanood yan, I'm sure. Makikita nila yan, brother. Hello mga ka-Faye, Brother Adrian Milagulito, and today ini-invite ko kayo na maging part kayo ng aking supporters group sa aking Patreon. Ano nga ba tong Patreon? Itong Patreon, isa tong subscription channel, may membership fee dito, pero maliit lang naman. So dito sa Patreon, ina-upload ko yung mga naging past interview ko at yung magiging future interview ko. Diyan ko ina-upload lahat yan after ng mga naging interview ko, ina-upload ko kaagad yan sa Patreon na unedited. So makikita nyo yung file na yan na very raw, kaya makikita nyo yung mga barokong English or may mga spoiler. So makikita nyo lahat yan dyan. Bakit ko ginagawa ito? Kasi lahat ng ginagawa ko dito sa social media evangelization ay lahat to may cost. Okay, yung mga ginagamit kong equipments, yung mga application, yung mga software, may cost po lahat yan. At mga ka-Faith, pag ikaw ay naging member dyan sa Patreon, matutulungan nyo ako na patuloy kong magawa itong social media evangelization na to at patuloy tayong makakapag-invite ng mga resource speaker na alam ko na sobrang makakatulong sa inyong Catholic faith. Yung mga lodi natin sa Catholic world, you know who they are. At I hear you. I am trying to reach out sa mga kilalang Catholic speaker na yan at mga resource person na yan. At even those people na alam natin na sobrang ma-inspire tayo sa kanilang Catholic faith. Kaya mga ka-Faith, alam nyo yung tulong nyo sa akin pag naging member kayo ng aking Patreon, it will have an eternal effect sa mga nanonood dito sa ating channel, sa aking channel. Siguro marami nagtatanong, Adrian, so ibig sabihin yung mga interview mo ay hindi namin mapapanood sa YouTube. Mapapanood nyo lahat yan ng libre. Kaso ang problema kasi, hindi ko siya kayang i-upload ng sabay-sabay kasi nga ini-edit ko pa yan. Kasi kaya nga pre-recorded. At yung pag-e-edit ay hindi siya madali. Medyo matagal siya. Sa dami ng mga na-interview ko, ay hindi ko siya kayang sabay-sabayin. Kasi nga, hindi lang naman ako content creator bilang isang Katoliko. Isa din akong magulang at asawa at marami pa akong role na ginagampanan. At itong ministry na ito, sa ngayon ay one-man team ako. Ako lahat ng gumagawa dito. Kaya in the future, kung maraming magsusupport sa akin dito sa Patreon, maybe we can hire editors or mga bagay, mga tasks na mas mapapadali yung ginagawa ko dito sa social media evangelization. So mga ka-Faith, I invite you to be part of my Patreon group at sobrang tatanawin ko yan ng utang na loob at sobrang matutulungan nyo ako sa ginagawa ko dito sa social media. Maraming salamat. God bless. Siyempre, ang Couples for Christ ay kilalang-kilala po yan worldwide. So, how they can join the ministry or the organization? Okay. Ang pinakamadali niyan is pag dupunta sila sa parish nila, sa parish office, at tanungin kung how they can get in touch someone from Couples for Christ para matanong nila kung kailan yung next marriage encounter? Parang ganun? Yun, Christian Life Program. No? Okay. Para for them to be able to become full-fledged members. Pero we are already active to non-members in the parish. In fact, sa mga parishes ngayon, the priests would like to us to give yung isang program namin. Ang tawag dito, Family is a Gift. It's for young couples and senior couples. No? They can attend the retreats, no, even if they're not members of CFC. No? Yung ibibigay namin for the parish, no? Retreats for the topics, name the topic, interest nila, meron yon. But it's under the ambit of yung Family is a Gift. Pero kung gusto nila maging member ng CFC, and you know, the enormous benefit is that they will grow, you know, in the fruit of the Spirit, you know, because they will be with like-minded couples or like-minded individuals. Kasi
hindi lang naman couples ang nandyan sa CFC. May mga ministries kami for kids, for youth, for singles, for women, for widows, or mga OFW wives or husbands, no? So we cover from womb to tomb, ika nga, no? From basket to casket, from Yes. basta yung the whole gamut of ministries for all the age ranges. Meron ministry yan, and they're very strong ministries. Kaya they want to grow in their spiritual life, they can join those, no? Pero kung gusto lang naman nila umattend ng mga retreats, mga teachings, mga seminars sa parish, no, we are in coordination and cooperation with the bishops and the priests, and we give these programs for free, no? Gastos ng parish yung and we just provide the resource. So kung gusto niyo mag-member, go to the parish office, tanong niyo kung sinong member ng Couples for Christ at kung kailan yung next Christian Life program. By parish pala talaga kayo, no, brother? Yeah. Yung before, it was known as transparochial, pero actually that was a misnomer. From that time on till today, we're parish-based. We cater to the needs and the requirements. We are under the parish priest, and that's why we're very active in the parish. Sa parish pastoral councils, sa mga ministries ng parish. Yeah, dito sa Antipolo Cathedral, kilala ko yung sa CFC niyo dyan. Kasama ko sa Parish Pastoral Council, si Brother Arnel. Arnel. Sila din nagbibigay ng marriage encounter? Ay, Family and Life. Yes. Yeah, normally yung CFC is in charge of yung pre-K na, yung Family and Life. Pre-K na. So, yeah, yun ang role na binibigay sa CFC. Ako, naman, doon sa community nyo, sa Life, Light of Jesus. Light of Jesus. We're very good friends ni Arun Gogna from way back. Lasal days pa yun. But we always invite him to give talks for our leaders, no? Si Arun. Wow. Sanchez, we also invite him from time to time, pero busy na siya lately. Saka hindi na ako dun sa pastoral formation side. But when I was with that pastoral formation, yan, si Arun, suki ko yan. Wacky speaker, wacky. Magaling. Daming baon eh. Sobrang witty, very witty. Galing pa kumanta. Oo nga. Sure, lahat kayong mga peace builders, magagaling kumanta, mga preachers. Sample nga dyan. Ay, nako po, patay tayo dyan, brother. For sure. Hindi naman kayo maging feast leaders or preachers. Hindi kayo magaling. How about yung Discovery Weekend? Hawak nyo ba yun? Hindi. CFC? CEFAM yun. CEFAM. That's for engaged couples. I went through that kay Father Tanseco. Kami mag-asawa. Dumating ako dyan eh. Yung anak ko. Pero online lang eh. Kasi nga pandemic nung panahon na yun. Sayang. Kami, talaga. Meron pa nga mga couples dyan na engaged na naghihiwalayan dahil sila match. It's a very good seminar. Sino-promote nga namin yan eh. Dahil napakaganda niyan. Napakaganda. In fact, parang pre-K na rin yan. Dapat yan ng pre-K. Correct. Actually, kino-consider siya sa parish. Very good. Yung certificate. Yun na yung binigay namin nun eh. Galing. CEFAM yan. Ang yan, si Maribel Dionisio, ang isa sa mga naging head niyan. In fact, siya yung bigay ng sharing sila mag-asawa nung Discovery Weekend kami. Napakaganda nga nun. Kala ko under niya din yun kasi parang preparation for couples eh. Oo. So, ibang pala yun. Pero yung post-K na, marami kami niyan. Maraming yung mga marriage enrichment retreats, intimacy weekend. Tapos meron pa kaming Abba Fathers retreat. Yung Abba Father sobrang iyakan dyan kasi yung mga tatay na matitigas ang puso dyan ang lumalambot. Mga anak nila na biglang may forgiveness, reconciliation.
Alam mo naman mga ama nun, di ba? Mga fathers eh. Yes. Macho. Pero Oh. bumibigay dyan sa mga ganyang retreat. Paano nila ma-access to mga retreat na to? Open ba to for all, Brother Bong? So far, ang open pa lang based on yung sa pagkakaintindi ko na hindi pa talaga na-offer sa parish. Isa pa lang, yung Marriage Enrichment Retreat 1. Kasi meron Marriage Enrichment Retreat 2. Pero 1 pa lang for non-CFC members. Pero ang tulong, may maraming couples na yung bang on the verge of breaking up, after attending the retreat talagang nagkabalik. Reconcile. Wow. It's the Holy Spirit is working in our communities. Kung ma-spread lang natin itong good news nito sa maraming tao, we won't have the problems that we are encountering today. Individualism, commercialism, selfishness, greed. It will be a more peaceful world. Full of love. Speaking of that, brother, siguro may question ako dyan na siguro last question to ko sa'yo. Kasi di ba lately parang ang daming mga couples, celebrity couples, well-known couples na nagbe-break up, ganyan-ganyan. And syempre yung nako-commercialize sa social media na walang forever, something like that. About, ito yung parang benchmark nila ng relationship. So anong mabibigay mo na advice sa ating mga viewers na nanonood ngayon, brother? Well, depende sa status in life natin no? Kung pag ikaw ay nandun pa sa stage na courtship stage, no? I think it's always good to always kilalanin nyo ang bawat isa ng masinsinan and have that self-control to ensure that you are respecting the womanhood, the chastity of the woman. No? Napakahirap ngayon in this world where yung sobra yung examples ng celebrities live-in, normal na. Living in premarital sex, and that's why it's always good to start our children very young. I've seen many families still doing respecting the values of the revered values of their forefathers, their parents, us, no, to respect the womanhood and the chastity of them. Kasi it's only there where you will see and how you will fare as a husband or as a couple when you are married already. Now, when you are able to withhold your urges at this point in time, sabihin na natin, may mga couples na nagkakamali, but they turn out to be very good couples, very loving couples because they have discovered the Lord. And ang advice ko lang sa mga couples ngayon na magpapakasal, rediscover the Lord, rediscover God in your life. If you have not even had the chance to understand and see God, just immerse yourself in spiritual activities and do it together. Kaya napakaganda ng Singles for Christ ministry ng CFC, for instance, because that is the breeding ground of husbands and wives who are very steeped in the faith. They turn out to be very good and responsible spouses to one another, children. So it's all about immersion, and we have a very daunting task tayong mga nasa community. We have a very daunting task of evangelizing the world. Kasi nga, yung value systems natin are already very brittle. Na hindi na naalagaan ng gusto. And imbis na maging selfless ka, nagiging selfish ka, only thinking of what can be pleasurable to you, and you are not anymore being selfless. So, ang advice is really individualized. It is up to us, tayo, na nasa community na, to exert more effort. It is not enough what we are doing now. We need to, we have to throw the net farther, para ma-protection na natin ang future ng ating faith.
The faith is Yes. something we have to safeguard kasi dahan-dahan lalagas ang ating faith, ang ating mga faithful believers. And pati tayong nasa faith, nag-aaway-away, Kristiyano sa Kristiyano, Katoliko sa Protestante, whereas God gave us this commandment to love one another, na paliwala natin yan dahil we are all after protecting our turf. Yeah. Which is very beautiful. Kaya prayers and action tayo dapat. Tayo nasa community. Hindi kasalanan kasalanan natin yan na napabayaan natin sila. Bakit mahal mo pagiging Katoliko? Lalo kong minahal ang pagiging Katoliko nung na-immerse ako. At ngayon, nung napapanood ko yung mga conversion stories mo. Wow, thank you. Napaka-amazing kasi ano ba ang totoong relihiyon? No? Sabi nga ng iba mong mga sharers yung iba 500 years pa lang sila nung nag-grow sila. Tapos 38,000 denominations of Protestants. Yung Catholic solid yan from the very start till now, no? 2,000 years ago. Tapos ang pitiful lang sa atin, we have to understand and study our faith. Alam mo ba, meron ako nilabas na video doon nung comments for the chair pa yan. Gusto kong hanapin ulit yun. Hindi, yung nakuha ko itong video from the US. It's a very old video. And ang sinasabi doon, ito yung mga Protestants nagsasalita dito. Sabi nila, it is very pitiful that the nominal, in so many words, na yung mga nominal Catholics are the ones who become Protestants or born again. Yes. The strong Protestants, yung mga nag-aral ng theology, nag-aral ng faith nila, in fact, nag-aral sila sa mga schools of theology ng Protestant. Sila ang na-convert to Catholicism. Catholic. Because they were able to answer many of the questions na tayong mga Catholics, hindi natin masagot pag na-confront na tayo ng Bible-speaking Protestant. Yes. Ang appeal ko siguro sa ating mga Katoliko, bago kayo lumipat ng ibang relihiyon, pag-aralan muna ninyo kung bakit ang Catholic religion ay nandun na nung umpisa, hindi natibag ng mga internal squabbles, no, ng mga sinful leaders, no? At hanggang ngayon nandiyan pa rin. Kasi we are all sinners, but the fact that we are still here makes the Catholic religion the Christian religion that takes a direct connection with God. So I think wala tayong dapat pag-awayan yan. Pero ang gusto kong masabi rin na pagka meron kang na-engage ng mga Protestants who are very fiery or very parang ang tawag nito, very strong sa kanilang, sabihin na natin, pananampalataya nila. I think it is for us Catholics to speak in a very calm and very respectful manner, no? Because you cannot win them by arguments. Yeah. Win them with love. No? But before you are able to engage them, we must already be able to study why we have images, why we have the Blessed Virgin Mary, why we pray the Rosary, why we have Holy Communion, why we have confession. All these things na are being thrown at us by the Protestants. Because all of these have a very solid foundation, which only the Roman Catholic Church is able to direct or to prove that it directly comes from our God. So we have to be we have to study our faith before we even think about moving to other religions. Ang ganda ng Brother Bong, at personally, ang dami ko natutunan sa'yo. Very inspiring ang iyong buhay, ang iyong faith. Baka pwede po kami humingi ng closing prayer from you po, brother. Sige po. Let's continue to be in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we continue to praise and glorify you through the program that we are in right now. We praise and thank you, Lord God, for
our brother who has endeavored to keep fighting for the faith. We pray that you continue to bless Brother Adrian Milag and his vlog. Allow him, Lord God, to be your mouthpiece, your instrument, your vessel of peace in this world, so that all of us, Lord God, may not just be inspired, may not just learn from him, may not just imbibe what we learn from this vlog, but we may live them out in our lives, totally, fully dedicated to glorifying you. Panginoon namin, hindi kami umaasa, hindi kami humihingi ng gantimpala upang sa mga gawain namin upang mahikayat pa ang mga kapatid namin na hindi naniniwala sa inyo. Bagkus ang lahat po ng ibinigay nyo sa buhay namin, sa mga taong nandito po kami sa mundong ito, sapat na po yung handog, sapat na po yung reward, sapagkat minahal nyo kami. Bigyan nyo po kami ng grasya upang mahalin pa ng husto ang lahat po ng makakahalubilo namin. Bigyan niyo po si Brother Adrian ng resources upang mapalaganap pa po niya ang kanyang programa at mabigyan po ng kaalaman at magandang inspirasyon ang lahat po ng mga taong pwede pong mabigyan niya ng ganito sa kanyang programa. Panginoon namin, we pray for his family, his wife, his children. We pray for those who are watching his program every single day. We pray that the world will become a better place to live in with every soul that he touches through his program. We pray, Lord God, that this tonight will be the start of many more nights of a loving accompaniment that this program may give to people all over. Father, all these we pray, we thank you for and ask. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you in unity with the Holy Spirit and with the intercession of our Mama Mary. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning. It was the beginning, is now, and ever shall be. Shall be world without end. Amen. In the Father, the Son, or Son, the Holy Spirit. Amen. Wow, what a powerful prayer, Brother Bong. Maraming salamat po. At thank you for your time. Thank you for the itong mga binahagi mo. Sobrang inspiring po, brother. Praise God po. And thank you for your invitation, and thank you for your presence, not just in my life, but in the lives of many people. God bless you and your family more. God bless, brother, and keep in touch. I hope to see you soon in person po. Very soon. Looking forward po ako.